Have you ever felt that your past mistakes keep following you? Kahit pinatawad ka na ng Diyos, parang hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Parang paulit-ulit mong binabalikan ang pagkakamali mo noon. Tara, pag-usapan natin yan. Hi guys! Today let's talk about self-condemnation. Maraming tao ang nahihirapang mag-move forward sa buhay dahil sa guilt ng nakaraan. Iniisip nila, ang dami kong mali. Hindi na ako karapat-dapat. Hindi na ako kayang patawarin ni God. At kahit lumipas na ang panahon, parang dala-dala pa rin nila ang bigat ng mga nagawa nila noon. Minsan kahit nagbago na sila, kahit nagsisi na sila, may boses pa rin sa isip nila na nagsasabing, hindi ka sapat, hindi ka karapat-dapat, or hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. Pero my dear friend, that kind of thinking does not come from God. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Napakalinaw ng promise na ito. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na kinokondemn ng Diyos. Yes, we all make mistakes. Yes, we all fall short. Walang perpektong tao. Pero ang kagandahan ng grace ni God ay ito. Hindi niya tayo hinuhusgahan base sa past natin, kundi sa ginawa ni Jesus sa cross. Sa cross, binayaran na ni Jesus ang kasalanan natin. Kaya kapag nagsisi tayo at lumapit sa Diyos, pinapatawad niya tayo. Hindi niya tayo pinapabalik sa guilt. Hindi niya tayo kinukulong sa nakaraan. Instead, binibigyan niya tayo ng bagong simula. Minsan tayo mismo ang patuloy na bumabalik sa nakaraan kahit pinatawad na tayo ng Diyos. Parang tayo ang patuloy na nagre-remind sa sarili natin ng mga mali natin kahit si God ay nakapag-move forward na. But remember this, God's grace is greater than your worst mistake. Mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo. So stop living in the prison of guilt. Accept the forgiveness of God. Accept the grace of God and allow yourself to move forward in new life that God is giving you. Because when God forgives, He truly forgives. I've been here and I thank God He has forgiven me. So just like me, don't live in the guilt of a past that God already forgave. If this message encouraged you today, share it with someone who might be struggling with guilt. God bless you, kapatid.